Mayroon namang pagtitiyak si House Committee on Public Accounts Chairperson Representative Terry Ridon kaugnay sa pagbabantay ng Kamara sa pambansang pondo ngayong taon. At si Earl Tobias, una sa balita, live. Yes, Earl. Zay, naka-alerto na nga ang House Public Accounts Committee para masiguro na walang ghost projects na makalulusot sa naisabatas ng 2026 National Budget. Zay, sabi ni Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon, una nilang uusisain ang Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB para malaman kung tuluyan na bang blacklisted ang mga notorious na kontratista na dawit sa flood control corruption scandal. Walaan niyang lugar ang mga nadawit na mga kontraktor para makasama pa rin sa implementasyon ng mga proyekto sa ilalim ng 2026 GAA. At ngayong naibigay na rin anya sa DepEd ang pangunguna sa pagpapatayo ng classrooms at pagpapatuloy ng farm-to-market roads sa Department of Agriculture. Tututukan anya ng komite ni Ridon ang mga ahensyang yan. At para naman sa mga contractors na mananalo sa bidding ng mga proyekto ngayong taon, idiniin ni Ridon na dapat mauna na munang higpitan ang qualification sa mga kasaling kontratista. Hindi na anya dapat bastang makalusot ang pagpapahiram ng lisensya na ugat din ng anomalya. Zay, pakinggan natin ang mismong pahayag na yan ni Chairperson Ridon. Nakita na ho natin yan sa kaso ng mga Diskaya at iba pa hong mga notorious contractors na pinapahiram po nila yung mga lisensya to be subcontracted out to local contractors. Dapat matiyak po natin na ang talagang gumagawa ng mga kontrata at proyekto ay mismong mga nananalo po sa mga bid. Hindi po pinapagamit lang po yung papel. And in the event na makita ho natin na ganun pa rin po yung nangyayari, very important ho na agad magkaroon po ng consequences yung ganito pong mga gawi. Ibig sabihin outright blacklisting. Zay, samantala, idiniin din ni Chairperson Ridon na babantayan ng kanyang komite na dapat ay masunod talaga yung probisyon na inilagay sa ilalim ng GAA kung saan pinagbabawalang mga alamang mga politiko sa disbursement o pamamahagi ng public funds sa ilalim ng ilang aprobadong social assistance programs. Zay. Yes, Earl. Meron bang nabanggit si Kong Terry Ridon na panibagong listahan ng mga notorious contractors kaugnay nitong flood control project? Zay, sa ngayon wala pa namang naibigay na listahan si Ridon o kung anumang opisyal na listahan ng mga binabantayan nilang kontratista. Pero ang mahalaga raw ay kung sino man yung mga nadawit, partikular dito sa investigasyon ng Kamara ng flood control corruption nang hindi pa sila naihinto, yung mga kontraktor daw na naimbitahan noon at ngayon ay malinaw na nadawit, dapat ay hindi makalusot sa implementasyon ng mga proyekto sa ilalim ng 2026 National Budget. Zay.